Napakasarap magpuri sa Panginoon, mga kapatid. Amen! At glory sa pasasalamat sa Lord dahil nandyan ka, nagpupuri sa Lord, kaya pakisabi sa iyong katabi, pinagpala ka ng Panginoon sa umagang ito. Amen! Hallelujah! At salamat sa Lord na hindi po tayo nagpatinag sa ulan. Mga kapatid, salamat po sa Panginoon. At nariyan tayo para magpuri sa Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Amen! Amen! At napakasarap sumamba at magpuri sa Diyos. Yung ating pag-uusapan ay magpapatuloy po sa ating pong tema na patungkol po sa freedom from the bondage of insecurity. No? Ito po ay ang apat ng linggo po na pinag-uusapan. No? Pinapanood ko po yung mga tawag po dito, mga naunang preacher, mga nagturo po ng Word of God. At salamat sa Lord kasi sabi ko baka madoble, baka magkapare-parehas po yung aming pong passage, no? At salamat sa Lord, mga kapatid, na binigyan tayo ng Panginoon ng karunungan sa ating pong pag-aaral ng Word of God. Amen. Okay. Bago po tayo magsimula, doon po sa ating mga kapatid, sa ating pong nakaraang mga pag-uusap, no, ng mga naunang pastors, mga preachers ng salita ng Panginoon. Alam ko marami na pong nabago sa buhay po natin. Amen po ba? Kasi ilang Sunday na po last Sunday na po ngayon, mga kapatid, at yung pinali po ngayon ay napakahalaga din po ito, mga kapatid. No, walang laman, Kuya Manny. Ay, sino ba? Ayan, okay. Ngayon po ay pag-usapan po natin ulit yan, how to overcome insecurity. Or sabi po doon sa ating tema, it's all about breaking the bondage, mga kapatid, sa baba. Okay, yan. Kasi marami pong gapos na mga ganitong klaseng pamumuhay ng isang Kristiyano. Naintindihan po ba natin? Kasi yung kausap po natin dito ay hindi po mga unbeliever, kundi mga believers of Christ. Amen po ba? Na sometimes, di natin napapansin na yung insecurity sa buhay po natin ay nandiyan na po. At minsan nadadala natin ito sa church, at the same time sa ating pong mga tahanan, at the same time sa mga kapatid sa pananampalataya. Kaya naman ngayon, mga kapatid, no, tayo po ay dadalangin sa Lord na sa muli, na sa ating pag-aaral, pagbubulay-bulay po ng salita ng Panginoon, na ang Lord ay may gawin po sa buhay po natin patuloy, at mapalaya po tayo sa gapos po ng ganitong klaseng pagkakasala, mga kapatid. Ito pong ating pong pag-uusapan ngayon. Amen po ba, mga kapatid? Hingin ko po ang bawat isa na tayo po ay tumayo, tayo po ay dumalangin sa umaga pong ito. At sa pagpapasimula po ng kanyang mga salita ay atin pong ideklara ang dakilang pagkilos ng Panginoon. At sa ano pa man nagapos ng kaaway ay masira na po ito in the mighty name of Jesus. Father God, salamat po muli sa umaga pong ito. Tunay po na ikaw po ang dakilang Diyos. Sa iyo po namin matatagpuan ang tunay na kalayaan, Panginoon. Sa anumang klase, Lord, ng pagkaalipin, O Diyos, alam po namin, mayroon pong paglaya, Panginoong Hesus, at ikaw po ang gagawa po nito, Panginoong Hesus. Kung mayroon pa mang natitira sa buhay po namin na hindi po kami napalaya pa, Panginoong Hesus, kaya amin sinusuko po sa inyo. Hayaan niyo po, Diyos, ang mga salita mo po, Panginoon, ang siyang patuloy, O Diyos, na sumira, Panginoon, sa anumang gapos ng kaaway, sa anumang gapos ng kasalanan, sa mga oras na ito, Panginoong Hesus. At dalangin po namin, Lord, samahan niyo po kami, bigyan niyo po kami ng karunungan, Father God, at ng aming pong mga puso po, Panginoon, ay maging matabang lupa na mapagdamnan ng iyong mga dakilang salita. Father God, ihanda niyo po kami, samahan niyo po kami, at hayaan niyo po, Lord, ang mga salita mong ito ay maging pagpapala sa buhay po namin. Salamat po, Diyos, isinusuko po namin ang aming pong mga sarili sa iyo sa umaga pong ito. Father God, at malaya kang makakilos, Panginoon, sa buhay po namin. I-bless niyo po, Diyos, hallelujah, ang mga salita mo sa mga oras na ito, at anumang gambala ng kaaway, aming sinasaway sa aming mga isipan, sa aming mga puso, at sa lugar na ito, Panginoon, in Jesus' name. At patuloy mo namin dinideklara ang kompletong katagumpayan ng mga salita mo. Sa pangalan mo, Jesus, tayo po'y magsisabi ng Amen. Amen. Sige po, palakpakan natin ng Lord, mga kapatid, no? At napaka-short lang po ang ating pag-uusapan sa umaga pong ito dahil marami na po ang nakapagturo po sa inyo ng salita ng Panginoon patungkol po sa paglaya, patungkol po dyan sa ating pong tema is all about
insecurity, no, mga kapatid. At alam niyo po ba, saan po nagsisimula? Magbigay po tayo ng konting review, mga kapatid, no? Saan po nagsisimula ang insecurity? Pakibaba, kapatid. Where does insecurity come from and how to overcome it? Kasi minsan, mga kapatid, di natin napapansin na yung insecurity po pala ay pinapasok mo tayo. Amen po ba? Di lang natin napapansin, mga kapatid. Minsan, di natin ma-identify kung saan po nagsisimula ang insecurity sa buhay po natin. Sabi po ng ibang mga tagapagturo, past 3 Sundays, ang dami po na mga pinagsimula ng insecurity. Amen po ba? Na minsan, ito po ay hindi natin napapansin na tayo po pala ay nadadaya na ng kaaway at ginagamit po itong salita na ito, itong sitwasyon na ito sa buhay po natin, na kung ano po ang pwedeng magkaroon po ng danger sa buhay po natin bilang isang mananampalataya. Saan nagsisimula? Sometimes po nagsisimula po yan, insecurity comes from misplaced identity. Sa Tagalog, maling pagkakilanlan. Ito daw po ang isa sa mga nagiging panimula kung saan bakit nagkakaroon po ang isang tao, isang mananampalataya ng ganito pong kalalagayan sa buhay espiritual. Sabi po doon, misplaced identity. Bakit po, mga kapatid? Na sometimes po kasi, ang parang tingin natin sa isang tao ay hindi siya karapat-dapat. Parang ganon. Nakita natin na nandiyan siya sa isang ministry, nandiyan siya sa isang simbahan, kaya lang yung ating pananaw, minsan, ang tingin natin doon sa isang tao ay hindi karapat-dapat. Naintindihan po ba natin, mga kapatid? No? At minsan, nagkakaroon tayo ng maling interpretasyon sa ating kaisipan na bakit siya ay nandoon, bakit siya ay nandiyan sa ganyang ministeryo. Minsan, ganun po yung ating kaisipan. No? Pero yung tao naman na yon ay wala namang ibang iniisip, kundi siya po ay maglingkod sa Panginoon. Nasa pag-iisip po kasi natin yon. Amen po ba, mga kapatid? Kaya nga, the battle is in the mind. No? Last time na ito ni Pastor San is all about po doon sa Ephesians. It's all about sa armor of God. No? Mga kapatid, nasabi din paghanda tayo, kasi ang kalaban po natin ay hindi po tao, kundi mga principalities, spiritualities na nandyan po sa taas, sa real, sabi po ng salita ng Panginoon. Kaya dapat mag-iingat po tayo. Amen po ba? Na dapat nagbabantay tayo. At sabi mo po doon na yung kaaway ay parang leon na umaatungal at umaaligid, naghahandang masila. Minsan, mga kapatid, tayo mismo ang hindi. Kaaway ng sarili natin. Intindihan po ba natin, mga kapatid? Kasi ang tao po kasi madaling mag-judge Madali pong tawag po dyan mag-isip ng hindi tama sa kapwa. At tayo dapat, yung kaisipan na yan ay mapuno ng salita ng Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Para po walang puwang yung kaaway. Kasi yung salita ng Lord ay nag-overflow sa ating mga kaisipan, sa ating mga puso. Kaya napakahalaga na yung salita ng Lord ay nagiging pang-araw-araw na natin ipinapabuhay. Amen. Parang pagkain. Nasabi yung pagkain, kailangan kumain para mabusog tayo. Sa spiritual naman, mga kapatid, yung pagkain spiritual ay ang salita ng Diyos. Amen. At dito bakit pumapasok po ang ganitong usapin, na doon po nagsisimula yung ating pong insecurity, mga kapatid, kasi ang pagtingin natin sa tao na yon, kasi tao po ang tinutukoy dito Amen po ba? Walang ibang involved kundi tao. At walang ibang involved kundi pinag-uusapan natin yung kapwa natin mananampalataya. Naintindihan po ba natin, mga kapatid? Directly na sinasabi, kapwa natin mananampalataya, bakit nagkakaroon po tayo ng ganong mga kaisipan kung ang isip po natin ay punong-puno ng salita ng Panginoon? Kaya nagkakaroon po ng misplaced identity. Na yung pagkakilala mo sa Kristiyano na yan ay hindi magandang Kristiyano. Kaya naglalaro sa isip natin, hindi siya karapat-dapat. Hindi nga umati ng church yan Hindi nga umati ng prayer meeting yan. Minsan ganun po yung ating pong criteria. Minsan ganun po yung ating pong kaisipan. Kaya kung bakit nakakapag-isip po tayo ng hindi tama. Nakuha po ba natin, mga kapatid? At ito po yung mga sinyales ng isang tao po na nahuhulog na po sa pagkakasala dyan po sa ating pong tema. Mga signs po yan na kung bakit tayo po ay nagkakaroon po ng insecurity. Number 1. Ano po ang sabi dyan?
imposter behavior. Accommodating, trying to please man more than God. Minsan po kasi dahil sa ating maling kaisipan, no, ang akala natin na yung ating paggawa ay ito para sa Diyos, pero mali na pala yung ating kaisipan, ginagawa natin ito para papurihan po ang tao. Sa ministry, tatandaan po natin mga kapatid, no, na dapat walang ibang may tataas kundi ang ang Panginoon. Ano po ang sabi sa mga taga-Galasya? Huwag ninyong isipin na ang nais ko ay malugod sa akin ng tao. Sino po nagsasabi? Si Apostol Pablo, isa sa mga kinikilala po natin na apostol ng ating Panginoon. Sabi niya, hindi. Ang nais ko ay malugod sa akin ng Diyos. Ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Malinaw po ba mga kapatid? O kailangan pa nating linawan? Dandahanin po natin. Sabi po ng salita ng Lord, huwag ninyong isipin ng nais ko, para katulad sa atin, huwag ninyong pong isipin na ang nais ko at sarili po ninyo na sa ating pagmiministeryo, sa ating paglilingkod sa Lord, ay malugod ang tao. Mali pong kaisipan mga kapatid. Naiintindihan po ba natin? Kaya nagkakaroon po ng kiskisan sa loob po ng church. Kasi gusto po natin i-deal kung ano man po ang problema sa loob ng simbahan. Wala pong ibang magsusolusyon po nito, kundi ang Panginoon at tayo po mismo within the church. Naiintindihan po ba natin mga kapatid? Hindi yung tagalabas. Kasi ang ipapayo ng tagalabas ay makamundong pagpapayo. Pero sa atin, ang mga mananampalataya, ang ipapayo po niyan ay itong salita ng Panginoon. Kasi sabi natin, gusto natin magkaroon ng freedom or magkaroon po natin ng breakthrough from insecurity sa gapos po ng itong ganitong klaseng pamumuhay ng isang Kristiyano. Na dapat po sana ay hindi po natin ito ginagawa. Amen po mga kapatid. May kanya-kanya tayong ministeryo. Bakit minsan nagiging ganito po ang sitwasyon po natin? Na nagbiministeryo tayo para malugod si pastor. Mali mga kapatid. Para malugod si leader. Hindi mga kapatid. Ang ministeryo mo hindi na sa Panginoon. Naibitan po ba natin? Dapat yung ating napapapurihan sa ating pag-minister ay walang iba kundi sino? Ang Panginoong Diyos. Sabi ni Pablo, ang nais ko'y malugod sa akin ng Diyos. Dapat lagi po yung ating iniisip mga kapatid. Amen po ba? Kaya ilagay mo sa isip mo, sa puso mo, na dapat habang naglilingkod ka sa Diyos, walang ibang nalulugod kundi ang Diyos natin o ang Panginoon. Kung ang ikalulugod ng tao ang hinahanap ko, hindi ako tunay na lingkod ng Diyos. Totoo yun mga kapatid. It is the Word of God. No? Makapangyarihan po ang salita ng Panginoon. Kaya naman po tayo, ayusin po natin. Lagi pa natin pagbulay-bulayan ng salita ng Panginoon para ma-remind tayo, makorek po tayo, magkaroon po ng breakthrough, magkaroon po ng freedom. Amen po ba? Sa ating pagsunod sa Panginoon. Na yung ating pagmiministeryo, yung ating pagsunod sa Diyos, walang ibang may tataas kundi ang Diyos na buhay. Amen. Sa mga musician, hindi entertainment yung ang ginagawa, kundi pagpupuri sa Diyos. Amen po ba mga kapatid? Ganon din po sa pag-share ng gospel. Hindi po ito pagalingan, kundi kung ano po ang nais ng Diyos ay maipabot po natin sa mga tao. Amen po ba? Puro, wala pong ibang motibo. Kasi, di ba sabi ng salita ng Panginoon, hindi lahat ng nangangaral ng Word of God ay sa Diyos. Yaw lamang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Ang sa Diyos. At mayroon pong, tawag po dyan, mayroon pong tsansa or may pag-asa na siya po ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Amen po mga kapatid. Kaya dapat walang ibang motibo sa paglilingkod kundi maitas po ang Diyos. Amen po ba? Hindi yung tao, hindi yung sarili po natin. Naintindihan po mga kapatid? Okay. Gusto po nating mapalaya. Ito po ang salita ng Panginoon. Gawin po natin ito. And then the second one, defensive behavior. You are protecting yourself, your idea, or something you feel is yours. Ulitin po natin. Defensive behavior. You are protecting yourself, sarili mo. Kasi minsan, ayaw natin na mapakinggan yung idea ng iba. Ayaw natin mapakinggan yung ninais din po nila, halimbawa sa isang ministry, sa isang church, mga kapatid. Kasi tayo po ay membro ng isang simbahan. Na minsan, ayaw na natin pakinggan kung ano pa man po yung idea ng iba. Kasi ang lagi natin iniisip, ay ako dapat masusunod sa lahat ng pagkakataon. Ibig sabihin mga kapatid, it is not church. Yun po isang organization. Mga kapatid. Pero sa church, di ba po kami mga pastor humihingi sa inyo ng idea? Saan ba tayo pupunta? May gawain. Pinagpapamiting sa mga leaders.
mga kapatid, hinihingi po yung idea ng bawat manggagawa ng bawat ministeryo. Ibig sabihin, ginagawa po natin ito hindi lamang po ukol sa ating mga sarili, kundi ito po ay ikakabuti ng lahat. Amen po ba? Kasi kung nag-minister po tayo, sumusunod tayo sa Panginoon, nang layunin po natin, yung lagi na lang po, yung tayo yung nasusunod, hindi na po sa Panginoon. Mga kapatid, naintindihan po ba natin? Example, Jesus Christ. Ano po ang ginawa ni Jesus? Sinunod niya po ang kalooban ng Diyos Ama. Hindi po yung lagi niyang, ako dapat ang masusunod, kasi ako, sinugo ako ng Diyos. Ako dapat ang masusunod, yung mga disipulo, di ko wala kayo ibang gagawin, kundi, ito lang. Ito lang, ito lang. Pero tinuruan sila ng Panginoong Jesus. Amen po ba? Na kung maaari, sabi ni Jesus Christ, mangyari ang kalooban ng Diyos Ama. Amen po ba? Sometimes, yun nga, yung idea na, di ba sa ministry, mas maganda mayroong magkaroon po ng healthy ministry kung ang bawat isa po ay nagpo-contribute. Amen. Not only financially, kundi mga ideas. Amen po ba? Not only the leaders, mga kapatid, not only nakatulad namin ng mga pastor, kasi hindi naman po kami perfecto. Totoo po ba mga kapatid? Hindi po kami Diyos, nagkakamali po kami. Kaya nga po, kailangan ng leaders, kailangan po ng bawat isa, para nagtutulungan po tayo para sa ikakalago ng ministry, ng church. Kaya kailangan po namin na kumonsulta din po sa inyo. Ganon din po sa mga leaders, no? Ng bawat ministeryo na dapat magkaroon po tayo ng pagpapalitan ng mga idea. Amen. Kasi sometimes, doing the ministry na without knowing nung iba, gumagawa tayo ng mga ministeryo na hindi natin pinapaalam, minsan sa pastor. Na minsan, gumawa ka na tayo ng ministry, hindi natin pinagpaalam sa mga pastor. Iwasan po natin mga kapatid. Naintindihan po ba? Kasi doon po nangyayari ang hindi pagkakaintindihan between the leaders and the pastors. Kaya lagi po natin aalamin, lagi po tayo magkaroon po ng maayos na be submissive, no, sa lahat ng oras sa pagkakataon sa ating pong mga pastors, sa mga nangunguna. At sa amin ng pong mga pastors, syempre of course, kailangan din po namin na magpakumbaba. Amen po ba? Para abutin po ang bawat isa. And something, mga kapatid, sometimes, minsan yung gusto natin, yung gusto lang natin na nararamdaman eh. Ito yung gusto ko eh. Hindi, wala lang ibang pwedeng, dapat na gawin. Ito ang gusto ko. Minsan ipinipilit natin kahit hindi na po maganda. Kasi bakit? May isang idea na okay naman talaga yung idea, pero dahil nandun yung security ng mga kapatid, parang ayaw natin pakinggan. Ang gusto natin yung sarili lang natin na kagustuhan. Yung umul sa'yo, kasi tawag dito, ano bang terminology yan? Ito ay pabor sa'yo. Mga kapatid, hindi po. Dapat ito po ay pangkalahatan. Amen po ba mga kapatid? Okay. At kung ikaw naman ay pinagsabihan, minsan para bang pastor, ito yung nais ko po eh. Kapatid, ito ang nais ko. Minsan mga kapatid, matuto tayong magpakumbaba. Amen po ba? Para mapalaya po tayo. No? Hindi laging isip po natin yung ating sarili. At the third one, ito po, minsan, madalas po ito mangyari, unhealthy competition. Marami pong nangyayari, when you find yourself unable to cheer for a fellow staff member genuinely, who is experiencing success that is unhealthy. Minsan mga kapatid, dahil sa competition sa ministry, especially pag ang church po ay lumalaki na. Amen po ba? Dumadami na po ang ministry. Minsan po, ganito po ang nangyayari. Pag may nakita tayo nagtatagumpay na isang ministeryo, para bang ayaw nating para bang ayaw naman natin na sabihin, ay kapatid, praise the Lord, pinagpala ng Panginoon ang ministeryo mo. Dapat maging ganun po tayo, maging proud po tayo, kasi iisang katawan tayo mga kapatid eh. Amen po ba? Amen. Hindi dapat tayo naghihilahan, pababa, dapat tayo po ay nagtutulong-tulong para umangat po ang bawat isa, hindi po naghihilahan. Amen po ba mga kapatid? Pagdating naman po sa competition sa church, okay din naman po yun eh. Kasi para ganahan tayo sa pagsaserve sa Panginoon. Amen po ba? Pero wag naman po na maging isip po natin na pag yung isa po ay nagtagumpay yung ministeryo, para bang hindi tayo natutuwa. Kasi dapat tayo po yung nandoon, na dapat tayo yung napapapurihan. Minsan mali na po kaisipan mga kapatid. Iwasan po natin ang unhealthy competition sa loob po ng simbahan. Amen po ba? Okay? Kasi una po, di naman po tayo bumibilang dito ng thousands eh.
Nasa hundreds lang po ang member ng church. Kaya, imposible na mangyari na magkaroon po ng ganito na unhealthy competition sa loob po ng church. Kasi minsan ang mindset ng tao, kaya di ba sabi ko po sa inyo, yung isip po natin, na pakaingatan po natin ito. Kasi minsan nag-iisip na po tayo ng hindi maganda sa kapwa natin, mananampalataya. Na dapat sana siya ay wala dyan, dapat ako ang dyan. Nakuha po ba natin mga kapatid? Okay, tuloy natin. Performance-oriented. Attempting to everyone, insecurity by achievement, there is no end to the vicious circle. Kasi minsan mga kapatid, para bang, sige ako na lang lahat. Ako na lang lahat. Para makitang ano, siya ang bida-bida. Parang ganyan mga kapatid. Nangyayari sa loob ng church po yan. Dapat ako. Oo. Para siya yung laging napapapurihan, ay kundi dahil sa iyo, kundi dahil sa akin, hindi magtatagumpay ang gawain, hindi mga kapatid. Kasi sabi ni Pablo, doon po sa ating una, dapat walang ibang napapapurihan kundi ang Panginoon. Hindi siya. Wala pong bida-bida sa loob ng church. Amen po mga kapatid. Kasi minsan, madalas po nagkaroon ng ganyan, bida-bida, dapat ako ang nakikita, ako yung nasa spotlight. Hindi mga kapatid. Si Lord lang po ang nasa spotlight, hindi ikaw. Hindi tayo mga kapatid. Amen po ba? Okay, naiintindihan? Basic lang po yan. Kayang-kaya natin gawin. Na mapagtagumpayan po yan mga kapatid. Na wala pong ibang maitataas kundi ang Panginoon. Amen. Okay, nakakaintindihan. Sunod. Sabi po dyan, huwag po tayo maging selfish. Why? Kasi nagsisira po nito ang maayos na samahan. Amen po ba mga kapatid? Yung lagi na lang nating iniisip, yung ating pong kapakanan ng ating sarili. At dahil po doon, yung ibang kapakanan ng iba ay hindi na po natin iniisip. Kaya ito po ay nakakasira ng mabuting samahan. Amen po mga kapatid. Iwasan po natin ito na tayo po'y maging makasarili. Naiintindihan? Na kasi ang nais kasi ng isang makasariling tao, Kristiyano, siya lang dapat. Wala na pong iba. Mali po yun mga kapatid. Naiintindihan po ba natin? Dapat isipin din po natin yung kapakanan din po ng iba. Ano po ang sabi ng James? Ano ba ang pinagmulan ng mga pag-aaway at alitan ninyo? Minsan meron po, di maiwasan sa church. No, lahat ng church meron pong ganito. Ano ba ang pinagmulan ng mga pag-aaway at alitan ninyo? Sabi po ni tawag po diyan, ni James, hindi ba't ang masasamang kagustuhan na naglalaban-laban sa puso ninyo? Kaya, iwasan po natin ang maging makasarili. Ito po ang naging isang dahilan kung bakit nagkakaroon po ng pag-away-away o alitan within the members of the church. Naiintindihan po ba natin mga kapatid? Kasi ang pinag-usapan dito, tayo pong mga mananampalataya, hindi po yung mga unbeliever, kundi yung mga believers of Christ, tayo po doon. Kaya iwasan po natin yung masamang o masasamang kagustuhan na naglalaban-laban sa puso ninyo. Kasi minsan, di ba, sa ministry, dapat ako nandiyan eh. Hindi dapat siya. Eh, bago lang yan eh. Dapat ako. Sa opening prayer, dapat ako. Dapat sa closing prayer ako. Sa lahat, gano'n, dapat nandun ako. Sa pagtuturo ng Word of God, dapat nandun ako. Minsan, ganun po ang nagiging mindset po natin. Kung habang tayo po ay marami natututunan. Tama naman po yun kasi nagdi-desire po tayo. Pero wag naman po maging selfish tayo sa ganung mga pagkakataon. Iwasan po natin ito. Kasi doon po, nagkakaroon po ng pagkasira sa mabubuting samahan ng bawat mananampalataya ng Lord sa isang simbahan. Amen po ba? Ito po ay para po sa lahat ng mga kapatid. Sa lahat ng churches nangyayari po ito. Yung selflessness ng mga kapatid. Nagiging makasarili na ayaw na pong pakinggan yung iba. Ayaw na pong i-involve yung iba. Maggagawa ko ng desisyon ko, bahala kayo, basta ito, gusto ko to. Mali po mga kapatid. Nagiging makasarili po tayo. At ano pang sabi sa bandang dulo? May mga ninanais kayo pero hindi ninyo makamtan. Kaya handa kayong pumatay. Medyo ano po ito? Dahil dito, may mga gusto kayong makuha at kapag hindi ito nangyari, nag-aaway-away kayo. Hindi ninyo nakakamtan ang mga ninanais ninyo dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. No? Kasi patungkol po yun doon sa ating pong pinag-uusapan. Ano pang sumunod? Diretso natin. Mga kapatid, huwag ninyong sirain ng isa't isa o sirain ng isa't isa. Ang naninira o humahatol sa kapatid niya ay nagsasalita laban sa kautusan at humahatol sa kautusan. At kung ikaw ang humahatol sa kautusan, hindi ka na nakatupad nito, kundi
isa ng hukom. O mga kapatid, iwasan po, no, yung paghatol, yung pagja-judge sa bawat isa. O siraan natin ang kapwa natin mananampalataya. Naintindihan po ba? Dapat nagmamahalan po tayo. Amen? Dapat nag-iibigan po tayo bilang isang pamilya, bilang isang tawag po dyan, membro ng isang church. Dito po sa simbahan po ng Divine, dapat nandun po yung pag-ibig natin sa bawat isa. Wala na pong kiskisan, wala na pong bangayan. Amen po ba? Na dapat po ay nagkakaisa tayo ng idea, nagkakaisa tayo ng pananaw. Kasi yun po ang nais namin ng mga pastor, na dapat tayo po ay nagkakaisa. Amen po ba? Hindi dapat nagbabanggaan, hindi dapat nagsisiraan, hindi dapat nagkakaroon po ng magiging isang judgmental sa kapwa mananampalataya. Balikan po natin, sinabi ko po kanina, dapat yung kaisipan po natin ay punong-puno na po ng salita ng Panginoon. Magbigay po ako sa inyo ng isang karunungan, mga kapatid. Pag ang isang mananampalataya na wala na po ang salita ng Diyos sa puso niya, mga kapatid, nagiging makalaman. At sa pagiging makalaman, doon na po pumapasok ang pagiging isang insecure, mga kapatid. Kasi bakit wala na siyang salita ng Diyos? At yung kanyang kaisipan ay puro makalaman ng mga kapatid. Nagiging na siyang makalamang Kristiyano. Na dapat siya po ay spiritual man. Nagiging carnal man. Na kahit na sumusunod sa Diyos, pero yung mind, yung puso ay makalaman. Kaya, ang isip ay hindi na maganda, mga kapatid. Kaya naman tayo po'y binabalaan ng salita ng Panginoon. Kaya pumapasok yung salita ng Lord na minsan nagkakaroon po ng siraan sa kapwa mananampalataya. Yun po kailangan natin i-stop kung mayroon man, mga kapatid. Hindi po natin pwedeng pahintulutan sa ating mga sarili na madaya po tayo ng kaaway sa mga ganong pagkakataon. Amen po ba, mga kapatid? No? Ang salita ng Lord ay basic lang, mga kapatid. At ito pa, sabi po ng Word of God, huwag po tayong maging nabasa ko na ba yung sa kabila? Sige, basahin pa natin yung verse 12. Ngunit ang Diyos lang ang nagbibigay ng utusan at siya lamang ang hukom. Tanging siya ang may kakayahang magligtas at magparusa. Kaya, sino ka para husgahan ang kapwa mo? Mga kapatid, si Lord lang po ang may karapatang manghusga. Kasi siya po ang Diyos. Amen po ba? Tayo pong mga tao ay wala pong karapatan na husgahan po ang kapwa natin, mga kapatid. Amen po ba? Amen. Ano pang sabi dyan? Huwag po tayong maging judgmental. Minsan, dyan po tayo madalas mahulog. Huwag ninyong husgahan ng iba para hindi rin kayo husgahan ng Diyos. Amen po mga kapatid. Sapagkat kung paano ninyo hinuhusgahan ang inyong kapwa, ay ganun din kayo huhusgahan ng Diyos. Mga kapatid, huwag po natin gawin ito na tayo po ay maging judgmental sa ating kapwa mananampalataya. Naintindihan? Kasi ang paningin natin mismo sa ating sarili, para bang ako lang yung tama, ako lang yung malinis sa lahat. Para bang ang pakiramdam mo, wala akong ginawang hindi tama. Lahat ako ay tama. Kaya pag yung kapatid na nakita mo, anong nangyayari? Ikaw ay nag-iisip na hindi tama, ginajudge mo na siya. Mga kapatid. Kaya tayo naman, mga mananampalataya, mag-ingat at mag-ingat kasi baka tayo po ay nadadaya na po ng kaaway. Halimbawa, may nagkumpung-kumpungan lang, nagkukwentuhan, mag-iisip ka na, ano ba pinagkukwentuhan ng mga to? Siguro sinisiraan ako. Siguro, meron silang usap-usapin na kaya di ako sinasama kasi baka ako'y pinag-uusapan nila. Minsan ganun po, mga kapatid, tayo mag-isip. Nakukuha niyo po bang ibig ko sabihin? Kasi ito pong nangyari realidad, mga kapatid, na pag may nagsama-sama, ang pakiramdam natin, meron na silang ibang agenda. Minsan, mga kapatid, iwasan po natin ito. Amen po ba? Iwasan po natin maging judgmental. Huwag po natin husgahan yung iba. Kasi baka yung ginagawa po nila ay hindi naman po pala mali. Amen po. Baka sila po'y nag-uusap-usap lang bilang magkakaibigan, bilang kapamanampalataya, wala lamang ibang pinag-uusapan, o di sino po nagkasala? Tayo, mga kapatid. Kaya iwasan po natin ito. Amen po ba? In verse 3, bakit mo pinupuna, sabi po dyan, ang munting puwing sa mata ng kapwa mo, pero hindi mo naman pinapansin ang malatrosong puwing sa mata mo. Minsan ganun po tayo Madali po tayong maghusga sa ating nakikita. Pero sabi ng salita ng Lord, pinupuna mo yung iba, pero ikaw ay merong mas
malaking ginagawang hindi tama sa harapan ng Diyos. Naintindihan po ba natin mga kapatid? Kaya tayo naman, bago tayo pumuna, o wag na musana mga kapatid, no? Check po muna natin yung ating mga sarili. Amen po ba? Ako kaya ay, karapat dapat na pagsabihan sila. Ganito na lang, karapat dapat kaya ako pagsabihan sila, pangaralan sila, kasi ako mismo ay mas malaki yung aking itinatagong kasalanan. Na alam ng Diyos, pero hindi alam ng ating kapwa mananampalataya. Pero mga kapatid, huwag po kayong mag-alala. Ipapaalam ng Diyos yan sa kapwa mananampalataya kasi walang lihim na hindi nabubunyag, sabi dun sa liwanag. Amen po mga kapatid. Yung dilim, pag nililiwanagan, makikita po ang lahat mga kapatid. Kaya naman, sa mga nagtatago ng inyong mga kasalanan, mga kapatid, mag-isip-isip po kayo. Humingi na kayo ng tawad sa Lord kasi ibubunyag po yan ng Diyos. Lalo kung kayo po'y ginagamit sa ministry. Ibubunyag po ng Lord, mga kapatid, yung ating pong lihim na kasalanan. Kasi gusto ng Lord, meron pong kabanalan sa ating mga buhay kung tayo po ay nagsuserve sa Panginoon. Amen po ba? Hindi sa tinatakot po kayo, kundi nire-remind po kayo ng salita ng Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Amen. Ano pang sunod? Sa ating pinag-uusapan, basahin natin. Paano mo masasabi sa kanya, kapatid, tutulungan kitang alisin ang puwing sa mata mo. Gayong may malatrosong puwing sa iyong mata. Di ba sabi ko po sa inyo kanina mga kapatid, bago tayo mag-advise sa iba. Kasi minsan nagrurung-runungan tayo Pero sa ating sarili mga kapatid, walang karunungan na nagmumula sa Diyos. Kasi alam niyo po ba mga kapatid, pag kulang tayo sa karunungan ng Diyos, yung lumalabas sa ating mga bibig ay hindi karunungan na nagmumula sa Diyos. Kundi yung mga pananalita na taliwas sa nais po ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, subukan ninyo. Mag-usap-usap pa yung kapamanampalataya. Malalaman po ninyo kung sino po ang malalim spiritually at hindi malalim spiritually. Sa mga salitang lumalabas sa kanyang bibig. Nakukuha po ba natin mga kapatid? Ang isla, saan po nabibingwit? Hindi sa buntot, sa bibig. Kaya doon natin mapapansin, doon nyo po makikita na itong mananampalataya na ito ay hindi malalim spiritually. Hindi naman sinasabi kong malalim ako. Kundi mga kapatid, sabi po doon, i-check mo yung spirito. At malalaman nyo po kung ang espiritu na yon na nasa kanya ay mula sa Diyos, sa bunga. Amen po ba? Kung yung bunga niya ay mabuti ba, yung kanya bang paggawa sa kanyang paglilingkod sa Diyos ay mabuti pa, mga kapatid. At kung yung bunga niya ay hindi mabuti, yung espiritong nasa kanya ay hindi mula sa Diyos. Naintindihan po ba natin mga kapatid? At malalaman po natin, mapapatunayan po natin na yung Kristiyano na yan ay hindi po malalim spiritually. Yan po sabi ng salita ng Panginoon. I-check natin. I-test natin yung spirit na nasa kanya. I-test natin yung spiritong nasa kanya. At doon natin mapafind out kung siya ba talaga ay spiritual. Amen po ba? O carnal man, mga kapatid. No? Kaya itong salita ng Lord, mga kapatid, ay kailangan po natin itong pagbulay-bulayan. Mapagkunwari, alisin mo muna ang malatrosong puwing sa iyong mata nang sa ganun ay makita kang mabuti o makakita ka, ganun ay makakita kang mabuti para maalis mo ang puwing sa mata ng iyong kapwa. Ano po ibig sabihin, mga kapatid, ng Word of God? Magpakabanal po muna tayo. Amen po ba? Ayusin po muna natin yung ating pong relationship sa Lord. Kasi alam niyo po, mahirap magpayo sa kapwa mananampalataya kung tayo po mismo sa ating sarili ay hindi po tayo matuwid sa harapan ng Diyos. Amen po mga kapatid. Kasi bakit? Ginagawa lang po natin tawag po dyan, parang nagmamaskara ka lang. Sa labas, okay ka, pero spiritually, your inner man, yung kaloob-looban ng pagkatao po natin, ay hindi na po maayos ang ating relationship sa Panginoon. Naintindihan po ba natin mga kapatid? Balikan ko po yung sinabi ko kanina. Kung ang salita ng Lord ay wala na sa iyo, kung ang salita ng Lord ay hindi na matamis sa iyong panglasa, kasi sabi po ng salita ng Lord ay parang pulot-pukyutan, na ating pong pagkinain ito po ay napakasarap. Amen po ba? Kung hindi mo na nararanasan ang sarap ng salita ng Diyos, mga kapatid, sad to say, ikaw po ay nagiging carnal man. Hindi ka na spiritual man. Marami pong nahulog na mananampalataya kasi kulang po sa salita ng Panginoon. Kaya, di ba po yung pangalan ng church natin ay Divine Word
Dati po may God yan, Divine Word of God o Divine Word Christian Church. Ibig sabihin, dapat tayo po itself ay nagpapakalalim sa salita ng Panginoon. Kasi the name of the church itself ay nagsasabi na banal na salita ng Panginoon. Amen po ba? Tayo mismo, kulang tayo sa salita ng Diyos, kaya naman po yung pagganap natin sa kalooban ng Diyos ay hindi po nagiging maayos. Amen po ba mga kapatid? Madalas ko pong ipinapayo sa lahat ng mananampalataya, sa lahat ng i-encounter ko, sa lahat ng nababahagi naman ng salita ng Lord. Number 1 ay ang salita ng Panginoon. At habang nagbubulay-bulay ka ng Word of God, ang susunod po dyan yung mga prayer po natin. At yung prayer mo, ito pa po mga kapatid, yung prayer mo, magiging in line sa kalooban ng Diyos. Kasi bakit? Yung prayer mo ay magbabase sa salita ng Diyos na iyong minimeditate. Amen po ba? Kaya yung prayer mo ngayon ay hindi na sa sarili mong kagustuhan, kundi yung prayer mo ay kumukonekta. Nagbabase po doon sa salita ng Diyos natin pong pinagbubulay-bulayan mga kapatid. Kaya minsan bakit tinatamad tayong manalangin? Kasi hindi tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon. Ba't para bang yung prayer mo ay pumupunta dito, hindi dumidiretso sa langit? Kasi bakit hindi tayo nag-meditate ng salita ng Panginoon? Naintindihan po ba natin mga kapatid? Kaya napakahalaga po ng salita ng Diyos. Kaya nga po ngayong umaga, malinaw na sinasabi ng Lord sa kanyang mga salita, hindi po salita ng kung sino pa man, kundi sa mga salita ng Diyos. Amen po ba? At alam niyo po ba mga kapatid, ako po ay naghihigpit sa mga ministry leaders ng church sa Binangonan. Kasi ayaw ko po na dumating yung pagkakataon na perfect na nila yung pag-minister, pero kanilang inner man, yung kanilang relationship sa Panginoon na hindi na maayos. Iniiwasan ko po yun mga kapatid. Na ayaw ko po mangyari na dumating sa punto na nagmi-minister sila kasi kabisado na nila perfect na nila. Kahit nakapikit ang mata, kaya nilang gawin. Kasi perfect na nila sa tagal ng panahon nagmi-minister. Pero yung kanilang spiritual life ay hindi na po pala ayos sa Diyos. Kaya konting kalabit mo lang, ano nangyari? Magtatampo. Aalis na sa church. Kung ano nang gagawin. Ay, ano ba naman si pastor? Ako na lang lagi nakikita. Ganyan. Kasi bakit? Yung kanyang spiritual life ay hindi na po maayos. Nakukuha niyo pong ibig kong sabihin, mga kapatid. Kaya ngayon, nag-decide po ako, na pinag-usapan po namin ito, mga kapatid, na yung lahat ng mag-ministry leaders, pag hindi po nakasunod doon po sa rules and regulation po ng church, na ibinasi ko po doon sa binigay sa akin ni Pastora way back 2010, pa ito, nandun pa sa akin, naka-file po yun. Ito yung polisiya ng simbahan. Pag hindi po kayo nakasunod po dito, mga kapatid, ito ang katotohanan. Kayo po ay bababa sa inyo pong pagmiministeryo. Marami na po akong sinampulan mga kapatid. Last Sunday, ay marami po ang bumaba sa kanila pong pagmiministeryo. Sabi ko, hindi kailangan ng madami. Ang kailangan ng Diyos yung totoo. Amen po ba? Yung tapat sa Diyos. Amen? Kasi pinaglilingkuran po natin yung Diyos na kataas-taasan. Hindi biro ang paglilingkod sa Diyos. Dapat meron pong seriousness sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Kaya nung Sunday, ano pa po nung nakarang Sunday ay Mother's Day. Tinaon po natin mga kapatid, Mother's Day. Sabi ko ito yung panahon na para tayo po ay maghigpit sa loob po ng simbahan. 3 po yung pinababa ko sa kanilang pagmiminister. At yung dalawa po ay meron po silang provisionary na 3 months. Within 3 months, yung observation po sa kanila, pag hindi po nalagawa ito, bababa din po sila sa ministry. Mga kapatid. At sabi ko sa kanila, ito ang salita ng Panginoon. Gawin po natin ito. Kasi kung hindi po natin susundin, magmiministeryo kayo, pero hindi kayo malago spiritually. Hindi kayo malalim sa Lord, mga kapatid. Kaya naman ang aking pakiusap, sabi ko sa kanila, gawin po natin itong ninanais ng Panginoon. At ito po yung policy ng church. Kasi pag di po natin ito sinagawa, binabayulit po natin ang polisiya po ng simbahan. Na ito po ay galing sa ating pong main church, mga kapatid. Kaya, inilatag sa kanila, ito po ang polisiya. Kayo po ay bababa sa inyong pong ministeryo. Pero kinausap ko po sila prior, mga kapatid. Para naman, sabi ko, ako nalulungkot dahil sabi ko, ayaw na nga natin na mabawasan po ang mga leaders. Pero dahil yan po ang kapamaraan para kayo po ay matuto. Kasi bakit? Yung pinag-usapan po namin doon way back, March, it's all about proning. Kailangan
tabasan. Marami pong natabas, mga kapatid. Kasi, nagbiministeryo, pero spiritually, weak. Kaya naman yung response sa ministry ay mahina, mga kapatid. Ayaw po natin ng ganun. Amen po ba? At ayaw din po ng Lord na ganun, nagbiministeryo tayo. Para bang dahil ako walang iba eh. Walang iba, kundi ako talaga. Pero yung personal devotion natin, personal relationship sa Panginoon, ay wala na, mga kapatid. Kaya yung topic is all about proning. Marami na po akong sinambulan sa mga kabataan na mag-prone. Yung mga kabataan na nalaman ko po na mayroon silang nililigawan at nagpapaligaw, baba sa ministry. Proning para matuto habang bata. Yung iba naman po, medyo may mga edad na kasi nasa leaders, mga kapatid, nasa ministry leaders, proning. Kasi yung sang namumunga, pinuputulan pa para magbunga. Pero yung sang hindi namumunga, tinatanggal. Amen po ba? At sabi ng pag natuyo, igagatong sa apoy. May kinalaman kasi ito sa atin pong pupuntahan, no? Sa langit o sa impyerno. Pero pagdating sa proning, kailangan po talagang putulan. Amen? Sa mga mananampalataya, kailangan po natin. Okay? Nakakaintindihan po ba tayo? Sa ating pong pinag-uusapan, mga kapatid. Napakahalaga po nito dahil ito po ay kailangan ng isang mananampalataya. No? At ako po ay naniniwala na ang katanungan o katugunan ay ang ating ay matatagpuan lamang sa mga aral ni Jesus Christ. Para po magkaroon po tayo ng paglaya dyan po sa ating pinag-uusapan, mga kapatid. At sa lahat pa, na hindi lamang po yung security, kundi sa lahat pa na umaalipin sa atin para hindi tayo makasunod sa Diyos, ay kailangan po natin itong isuko sa Panginoon. At alam po, yung aral lang po ng Lord, mga kapatid, ang pwedeng magpalaya sa atin. Amen po ba? Yung salita lang ng Lord ang pwedeng magpalaya po sa atin, mga kapatid. At the same time, dapat kang magdesisyon. Amen? Na dapat kang magdesisyon na isuko yung buhay mo sa Panginoon. Para maiwasan po natin ito, ano po ang gagawin po natin? Kailangan po natin na ibigin ng Lord, no? Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind, and love your neighbor as yourself. Kaya kung titingnan po natin, mga kapatid, para magkaroon po ng breakthrough sa lahat ng uri ng gapos ng kaaway, babalik po tayo ngayon sa Panginoon. Amen po ba? Isusuko natin ulit yung buhay po natin sa Diyos. Kasi minsan nakakalimutan na po natin na yung pinaglilingkuran ko pala ay ang Diyos na mahigpit. Ang Diyos na tawag po dyan, deserve ng kataas-asang paglilingkod. Amen? Kaya nakakapasok po yung kaaway, kaya nagkakaroon po ng ganyang klase sa buhay po natin, mga insecurities, no, mga kapatid, o ano pa mang gapos ng kaaway, kasi nakalimutan na po natin na bumalik sa Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Ano po ang sabi ng salita ng Diyos? Ibigin mo ang, ano po sabi niyan? Love the Lord your God with all your heart. Mga kapatid, kung mahal mo si Lord, amen? Kung mahal mo ang Panginoon, walang puwang sa'yo yung mga uri ng kasalanan. Amen po ba? Kasi ang tinitibok ng puso mo, lagi sino? Ang Diyos. Love natin ang Panginoon eh. Pag love mo ang Lord o isang tao love mo, ano gagawin mo sa Kanya? Lagi kabutihan. Lagi bibigay ng oras, ng panahon, lahat ibibigay mo para sa Panginoon. Amen po ba? Kasi love mo siya. Love the Lord your God with all your heart. Babalik tayo ngayon sa Panginoon. Amen po mga kapatid. Kasi kahit anong pagsisikap po natin na ma-overcome, mapalaya, o magkaroon ng freedom o breakthrough sa anumang uri ng gapos ng kaaway, kung hindi natin isusuko sa Panginoon ang ating buhay, mga kapatid, sigurado, hindi po magkakaroon po ng kalayaan. Naintindihan po ba natin, mga kapatid? Kaya naman, balik tayo sa Lord. Yung pag-ibig mo sa Diyos. Amen? Baka yung pag-ibig mong una, kinalimutan mo sa Lord. Sabi niya po doon sa mga, sa church po ng Efeso, sabi po doon, tama, ginawa mo ang lahat, ayaw mo sa mga makasalanan, pinangaralan mo sila, pero ayaw mo sa'yo. Sabi ni Jesus, ang una mong pag-ibig ay wala na. Minsan ganun po tayo. Dahil sa tagal mo na nagsisimba, sa tagal mo ng Kristiyano, nakalimutan natin yung ating tunay na pag-ibig sa Diyos. Kaya sabi ng Lord, manumbalik ka sa akin. Amen po ba? At sabi doon, ikaw yakin, sasamahan. Bibigyan ka ng Lord ng buhay na walang hanggan. Kasi sa bandang dulo po noon, kung ikaw ay magbabalik loob sa akin, ibabalik mo ang unang pag-ibig mo, magkakaroon ka ng buhay. Amen po mga kapatid. Kaya balik tayo sa Lord. Sa mga nawawala na po yung pag-ibig sa Diyos,
at napapalitan po ito ng sama ng loob, galit, itong insecurities na to, mga kapatid, ay palitan po natin ito. Amen po ba? Ng pag-ibig, no, sa ating Diyos. Ano pa po ang sabi po diyan? Kailangan ibigin po natin ang ating Diyos ng ating pong kaluluwa. Yung kaluluwa, mga kapatid, no, napakahalaga po nito na i-feed natin ito ng salita ng Panginoon. Ano po ang sabi tawag po diyan, ni David? Nung si David po ay medyo malayo sa presensya ng Panginoon. In the book of Psalms, sabi niya po doon, "O aking kaluluwa, purihin mo ang kataas-taasang Diyos." Pwede pala po nating utusan yung ating kaluluwa na purihin ang Diyos. Pwede po pala nating utusan natin yung ating kaluluwa na magbalik loob sa Diyos. Amen po ba? Yung soul po kasi, mga kapatid, kasi ang tawag composed po ng tatlo, the body, the soul, and the spirit, mga kapatid. Ito yung ating kaluluwa. Yung naghahanap ng presensya ng Panginoon. Amen po ba? Na naglulong sa presence ng Lord. Ito po yung kaluluwa. Amen po ba? Hindi yung flesh. Kasi yung flesh, yung laman, ang gusto po niyan ay mga makalaman na gawain. Kaya sabi nga po, ng salita ng Panginoon, dapat malakas ang espiritu mo. Kasi tatlong composed po ng tao, the spirit, the body, and the soul. Kung mahina po ang iyong pong espiritu, yung soul ay papanig saan? Sa laman. At yung laman ang masusunod. Kaya nagiging carnal man ang isang tao, hindi na spiritual. Pag pinag-aralan niyo po yung book of Ephesians, sa sulat po ni Pablo, and then sa Galatians, mga kapatid, nasabi na, walk in the Spirit. Amen? Kayo po ay mamuhay ayon sa Espiritu. Kaninong Espiritu? Kundi sa Espiritong nagmumula sa Diyos. Amen po ba? Ang isang mananampalataya without the Holy Spirit in our lives, sigurado, mga kapatid, carnal man tayo. Kasi bakit hindi tayo namumuhay ayon sa Espiritu ng Diyos? Naintindihan po ba natin, mga kapatid? Ano po ang carnal man? Sabi ito, lasenggo, babaero, sapitan ng laman, lahat nandun na, lasenggero, no, masama, ang kaisipan, madumi. Yun po yung yun po yung carnal man. Pero sabi doon, if you walk in the Spirit, mga kapatid, ano sabi doon? The fruit of the Spirit. Nandun na lahat, love, yung kinocover po nung lahat, love, mga kapatid. Nandun na po lahat, siyam, na bunga ng Espiritu Santo, mga kapatid. Kaya naman, ini-encourage ko po kayo, mga kapatid, na i-feed natin yung ating soul, no, ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Na yung soul natin ay naglulong o naghahanap ng lagi-lagi ng presensya ng Panginoon every day, sa umaga, sa tanghali, sa gabi. Pero paano mo hanapin yan kung wala kang Word of God? Amen po, mga kapatid. Sa mga leaders po ng church natin sa Binangonan, pag walang devotion, baba ka sa ministry. Kasi bakit? Gusto po natin na lumalim ang bawat isa sa atin sa salita ng Panginoon. Amen po ba? Kasi gusto natin mag-serve sa Lord eh. Gusto natin maitaas ang kataas-taasang Diyos. Paano maitataas ang kataas-taasang Diyos kung wala naman po tayo maayos na relasyon sa Panginoon? Naintindihan po ba natin, mga kapatid? Kaya tayo mismo, disiplinahin po natin yung ating sarili para maiwasan po natin itong mga pagkakasalang, itong gapos ng kaaway. Balik tayo sa Panginoon. Lord, mahal kita, Panginoon. Ikaw lang po talaga, wala na pong iba. Amen po ba? Amen. Sabihin mo sa Lord yan, Panginoon, ikaw lang, wala nang iba. Mahal na mahal kita, Panginoon. Wala kang ibang gagawin kundi papurihan ka, O Diyos. Lahat ng oras ko, lahat ng panahon ay iuukol ko sa iyo. Dapat maging ganun po yung mindset natin, mga kapatid. Amen? At sabi po dyan, love the Lord your God with all your heart, soul, and your mind. Minsan kasi, mali ang kaisipan eh. Kaya, bumapasok po yung mga pagkakasala. Sabi po kanina, nagiging judgmental. No, mga kapatid, nagiging mapangusga sa kapwa. Punuin po natin yung ating pong mga kaisipan ng salita ng Diyos. Amen po ba? I-offer mo ito sa Panginoon. Naintindihan niyo po bang sinasabi ko, mga kapatid? Paano po mapupuno yung mind natin ng Word of God kung di naman po tayo nag-meditate ng salita ng Diyos? Ano pong sabi ng Joshua 1:8? Meditate the Word of God day and night. Amen? So that, sabi ng Lord, no, masusunod mo ang lahat ng iniutos ko. At sa gayon naman, bibigyan kita ng masagana at malawig na buhay. Prior na makonquer po nila yung yung promised land. Amen po ba? Kasi inutusan sina Joshua at Caleb. Punta niyo muna itong Kanaan. I-survey ninyo kung ano ba ang naroon. Sabi ni Joshua at Caleb, ay, napakaganda po ng lugar doon. Yung mga ubas po doon, ang lalaki. Yung hanin po doon, dumadalo, yung pulot-putyutan. I-conquer na po natin.
Pero prior to that, ano po ang sinabi ng salita ng Lord? Binigyan siya ng karunungan si Joshua. Huwag mong kaligtaan, basahin ang aklat na yaon. Dili-dilihin mo ito araw at gabi. At nang sa gayon, matutupad mo ang lahat ng aking pinag-uutos. At pangako ko naman, bibigyan kita ng masagaan at malawig na buhay. Amen po ba mga kapatid? Huwag nating aalisin yung salita ng Diyos. Balik tayo sa Panginoon. Balik tayo sa salita ng Diyos. At nang sabihin po mga kapatid, yung mga gapos ng kaaway na yan ay wala yan, hindi mo maisip yan eh. Hindi papasok sa isip mo yan kasi bakit? Punong-puno ka ng salita ng Diyos. Kung mayroon mang kapatiran na naiinis sa'yo, okay lang. Kasi bakit? Hindi ka maiinis kasi yung mind mo ay punong-puno ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Ang gagawin mo kapatid, pinapatawad kita kahit wala kang kasalanan, lapitan mo siya, embrace mo, magmahalan tayo. Amen po mga kapatid. Ganoon dapat. Kasi bakit? Punong-puno ka ng salita ng Lord. At sabi po dyan, sa iba po strength. Sometimes po kasi mga kapatid, dahil yung lakas mo, in-offer mo na sa iba, hindi sa Panginoon, wala ka ng time sa Lord. Ano pong ibig sabihin? Inubos mo yung lakas mo sa paghahanap buhay, sa pagtatrabaho, pag-ML, lahat. No, pag-Facebook, lahat-lahat na lang. In-offer mo lahat ng lakas mo. Kaya pagdating sa paglilingkod sa Lord, wala ka ng lakas. Kaya kahit Sunday, tamad na tamad kang pumunta ng church. Kasi natulog tayo, wala ka naman ibang ginagawa, natulog ka anong oras? Madaling araw na, o alas 12, tapos sisisihin mo pa ang Panginoon, Lord, hindi ako nakapunta sa church. Kasi maraming problema. Ikaw pala yung problema, kapatid. Kasi bakit? Hindi ka natulog ng maaga. O minsan naman, ito, mabigyan ko idea sa inyo sa may mga bisyo pa, na daanan ko lang. Dumating ang panahon na matanda na isang tao, sabi ko sa isang kwento. At nakakilala siya sa Panginoon. Pero dati siyang maraming bisyo ng niligarilyo, nagiinom lahat ng mga vices. Tapos pagdating ng panahon, siya po'y nagkasakit. At ang ginawa niya, sinisi niya ang Diyos. Bakit sisihin mo ang Diyos? Noong mga panahon na malakas ka, ano ginawa mo? Nagbisyo ka. Sinong sisihin mo? Hindi ang Diyos, kundi ang sarili natin. Minsan ganun po tayo. Di natin naiisip na ako pala may kadahilanan kung bakit ako narito sa sitwasyon na ito na hindi maganda. Kasi bakit? Prior, may ginawa na akong hindi tama. Hindi na po ba natin mga kapatid? Ganon din po sa ating spiritual life. Bakit ako nandito ngayon sa kalalagayang ito? Nagapos ako ng insecurity, gapos ako ng sama ng loob, gapos ako ng iba't ibang klase ng kasalanan. Kasi bakit? Prior, hindi ka na naging malalim sa Diyos. Amen po ba? Kasi yung attack ng kaaway, mga kapatid, ay sabi po doon, napaka-subtle to eh. Magdaraya eh. Akala mo tama, pero mali pala. Half truth, half lie. Intindihan? Akala natin tama kasi may tama at may mali, pero mali pa rin mga kapatid. Naintindihan po ba natin? Sino po ang example? Si Eve. Sabi po ng kaaway, kanin mo na yan. Kainin mo na yung bunga ng pagkakalang ng masama. Para kang magiging Diyos. Okay naman eh. Pero madaya talaga si Satan eh mga kapatid. Half truth, half lie. Kaya ibig sabihin, hulog pa rin sa patibong. Akala natin, okay, sa pag-iisip po natin, pero mali pa rin po pala sa harapan ng Diyos. Amen po. Kasi dapat merong kabanalan lahat. Amen po ba? At ito po mga kapatid, bigyan po ko sa iyong karunungan. Pag ang isang bagay na ninanais po natin at gusto nating marating, pero kung ang Diyos po ay hindi nalulugod, hindi para sa Diyos. Naintindihan po ba natin? Halimbawa, nagnanais ka ng ganito, kasi minsan dumarating po yun dyan sa ating pong pinag-uusapan, nasabi ng salita ng, nagnanais ka, na sa mga ganitong situation, magkaroon ka ng ganyan, lahat-lahat. Pero ang tanong, yan ba ay napaparangalan pa rin po ba ang Panginoon? Pag hindi na sa Diyos. Trabaho, ano pa? Business, ano pa? Pag-aaral. Walang problema sa pag-aaral, pero pag kinalimutan mo na ang Lord, dahil sa pag-aaral mo, hindi na tama. Amen po ba mga kapatid? Kasi ang priority natin po ang Panginoon. Sa mga nag-aaral, sa binangunan po, ang mga estudyante po doon, mga achievers, karamihan po doon, puro mga nasa top 3, top 4, mga ganun, top 5. Yung mga estudyante po doon, talagang masikap sila sa pag-aaral. Pero sabi ko naman, huwag ninyo pong kakalimutan na maging priority ang Panginoon. Kahit ibinubuhos niyo yung oras niya sa pag-aaral, okay yan. Kasi yan naman talaga ang nais ng ating mga magulang. Pero naman, huwag naman po natin kunin yung para sa Diyos. Amen po ba? Ganon din po sa paghahanap buhay. Kasi nasa strength po tayo. Minsan inuubos na po natin yung ating lakas sa paghahanap buhay, sa pagtatrabaho. Kaya naman po, pagdating sa paglilingkod sa Diyos, wala na tayong oras. Naintindihan mga kapatid? Kulang na.
Kasi inubos mo na yung lakas mo para sa mga bagay sa mundo na ukol para sa iyo. Nakalimutan mo na magbigay ng oras ng panahon sa Diyos ng lakas. Kaya ibig sabihin, yung strength natin, yung lakas natin, hindi na po natin nabibigay sa Panginoon. Naintindihan po ba natin mga kapatid? Kaya naman ngayon, ibigay po natin sa Lord. At eto, yung pangalawang utos ng Lord, ikinumpak po love your neighbor as yourself. Mapapalaya po tayo sa anumang gapos ng kasalanan. Diyan sa insecurity o pamang klase ng kasalanan mga kapatid. Mapapalaya tayo kasi mahal mo yung kapwa mo tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sabi doon, kung mahal mo yung kapwa, mga kapatid, hindi mo siya gagawa ng hindi tama. Hindi ka mag-iisip sa kanya ng hindi tama. Kasi bakit? Mahal mo siya dahil tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Yung sarili natin, inaalagaan po natin. Pinapakain po natin. Sa mga babae, daming ginagawa. Nagpapariban, nag-lipstick, lahat-lahat. Kasi mahal natin yung ating po sarili. Sa mga lalaki, ganito, nagpapagupit, iba po, nag-workout pa, lahat-lahat ginagawa. Kasi love natin yung ating sarili. Pero sa kapwa, sabi ng salita ng Panginoon, love your neighbor as you love yourself. Grabe po ito, the greatest commandment, mga kapatid. Amen? Simula po doon sa Old Testament, yung 10 Commandments, ito po ay sinum up na with two greatest commandments. Love the Lord your God with all your heart, soul and mind and strength, and love your neighbor as yourself. Kinumpak na po mga kapatid, pero mabigat. Amen? Paano, pastor? Galit ako sa kanya. Paano ko naman siya ngayon iibigin? Doon po papasok mga kapatid yung tapos na kasalanan. Yun po yung ating pong ninanais na magkaroon po ng breakthrough. Amen po mga kapatid. Amen? Okay. Tuloy po tayo, malapit na tayo matapos. You cannot walk in your calling until you overcome insecurities. Ulitin ko mga kapatid. You cannot walk in your calling, hindi ka po makakapagpatuloy mga kapatid, unless na hindi nyo po ma-overcome ito pong insecurities. Naintindihan mga kapatid? Hindi ka makakasunod ng todo, mga kapatid, sa paglilingkod sa Diyos kung mananatili po tayo sa gapos nito pong mga insecurities na to sa buhay. Amen po ba? Kailangan po natin itong bitawan, kailangan po natin itong isuko. Amen? Nakakaintindihan po ba tayo? Isusuko natin, bibitawan natin, at hindi na po natin babalikan. Yung ating pinag-usapan, yung mga senyales na 7, iiwanan na po natin ito at hindi na po natin babalikan. Amen po ba? Amen. Okay. In our conclusion, with the help of our Lord Jesus Christ, intimacy cures insecurity. Paano? Read the Word of God until it feeds you. Pagbulay-bulahin mo yung salita ng Panginoon. Amen po ba? Para patayin, i-cure yung insecurities sa buhay po natin. Amen po ba mga kapatid? Kasi yung salita ng Diyos, sabi po doon, magkabilang tanim ang talas. Amen po ba? Magkabaling talim Ibig sabihin, sabi po doon, ito ay tumatago sa ating kasukasuan hanggang sa ating mga kaluluwa. Ibig sabihin, yung salita ng Panginoon, minsan masakit po yan. Okay na, mga kapatid. Pero ang mahalaga, tayo po ay na-cure. Tayo po ay napagaling kasi karamdaman Amen po ba? Na hindi mapalaya-laya, hindi makawala sa ganung klase ng sistema ng pamumuhay Kristiyano. Kaya sabi po ng salita ng Panginoon, magkaroon po tayo ng intimacy sa Lord. Sa papaano po, binanggit ko na kanina. Dito po sa salita ng ating Panginoong Hesus. Amen? Ng Diyos. Magpakalalim po tayo. Gawin po natin ito everyday. Amen? Pinakasolusyon, wala na po munang iba. Meditate the Word of God. Magpakalalim tayo sa presensya ng Panginoon. Amen po. At habang nagpapakalalim kayo sa presensya ng Diyos, yung mga sama ng Lord, yung hatred na yan, yung mga insecurities na yan, lahat-lahat, anong gagawin po ng Lord dyan? Unti-unti po, iwawash out ng Lord dyan. Amen? At papalitan niya ng pag-ibig, number 1 sa Kanya, at pag-ibig sa kapwa. Amen po ba mga kapatid? Yung salita ng Lord ang mag-purify sa atin. Wala na pong iba. Yung salita ng Lord yung mag-cleanse sa'yo. Wala na pong iba mga kapatid. Yung Word of God. Yung Word of God. Wala na po talagang iba mga kapatid. Ito lang na salita ng Diyos. Kaya naman magpakalalim tayo. Pagbulay-bulayan natin ang salita ng Panginoon. Yun po ang gusto ng Lord. Sabi ng Panginoon sa kanyang mga salita, hindi lamang po sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin, para maging
maayos ang pamumuhay mo bilang isang mananampalataya, kanin mo, mga kapatid, ang salita ng Diyos. Sa John chapter 8, hindi po ako nagkakamali, sabi doon, kanin mo yung aking laman at inumin mo yung aking dugo, sabi ni Jesus Christ. Pero sabi po ng mga eskriba, anong klaseng tao yan? Kasi hindi po nila maintindihan. Ang ibig sabihin po noon, ipamuhay mo si Lord araw-araw. Amen. Sa pamagitan ng kanyang mga salita. Naintindihan po ba natin, mga kapatid? Basic lang. Pero kailangan po natin gawin. Doon tayo magsimula sa pinaka-basic, no? Balik tayo sa salita ng Panginoon. At pangalawa, papatayin po natin yung insecurity through prayer. Amen po mga kapatid. Magpakalalim po kayo sa pananalangin. Amen? Yung dalawa na yan, pray and meditate the Word of God. Yun lang mga kapatid muna. Gawin po muna natin yan araw-araw. Kung hindi kayo magbasa ng Word of God ng 10 chapter, di, 1, 2, 3 versikulo. Simulan po natin at samahan niyo po ng pananalangin. At unti-unti, lilinaw po ang isip po ninyo. Yung kalooban yung masama, unti-unti pong papawiin po yan ng salita ng Lord at ng inyo pong pananalangin sa Panginoon. At dahil po doon, meron ka ng paglaya sa anumang klaseng kapos ng kaaway. Hindi natin ika-cast out, mga kapatid. Nakuha po ba? Hindi natin ika-cast out. Kayo po mismo ang gagawa ng kapamaraanan sa pamagitan po ng salita ng Diyos. Amen. At recommendation ng salita ng Diyos. Hindi natin ka-cast out. Kayo po mismo. Kasi sarili natin yun eh. Amen po ba? Hindi kung sino pa man, kundi sarili po natin. Balik kayo sa salita ng Lord. Mag-pray kayo sa Panginoon. Amen. Yun po gagawin natin. At lahat ng gapos ng kaaway, maaalis po yan mga kapatid. In the mighty name of Jesus. Kasi sabi ng Lord, we are victorious. We are more than conqueror. Pero paano mga kapatid? Paano ka magtatagumpay kung wala kang mga salita ng Diyos? Sabi po, doon po sa Ephesians, mga kapatid, yung tabak ng ating spirito ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. At sabi naman po doon, yung kaligtasan ay ano po? Gamitin po natin. At sumunod, yung sword of our spirit is the Word of God. Paano natin papatayin po yung mga naglalagablab na daya ng kaaway, mga flaming arrows, sabi po ng salita ng Lord, kung wala naman tayo panangga at pang-offense. Puro ka defense, talo ka. Dapat mayroon tayong pang-offense, which is the Word of God, panglaban po sa anumang pakanan ng kaaway. Amen po ba? At sabi po doon ni Pablo, manalangin kayo. Amen? Daigin natin sila sa pananalangin. Kasi yung kalaban po natin, mga kapatid, tandaan po ninyo, hindi yung kapwa. Alam mo, masungit siya, masamang tao siya, nung parang ginagagawa niya, hindi po siya yun eh. Kundi yung espiritu ng kaaway na nasa kanya. Naiintindihan po natin mga kapatid. Kaya naman dadaigin po natin sila sa pamagitan po ng spiritual battle. Sa pamagitan po ng salita ng Diyos at ng pananalangin. Amen mga kapatid. Gawin niyo po yan within 1 month at idiretso niyo po. Sigurado mga kapatid, magaan sa pakiramdam. Lord, salamat pinalaya mo na ako Panginoon. Matagumpay na akong Kristiyano Lord. May pagsisigawan mo, Lord. Napakabuti mong Panginoon. Overcomer ako, Lord. Nagkaroon ng breakthrough sa buhay ko. Nagkaroon ng freedom, Lord, sa lahat ng gapos ng kaaway. Balikan po natin ang salita ng Lord at manalangin po tayo sa Kanya. Amen, mga kapatid. Amen. Tayong lahat at magpasalamat tayo sa Lord sa umaga po ito. Hallelujah. Itaas po natin ang ating mga kamay. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong mga dakilang salita, Panginoong Jesus. Salamat sa patuloy na pagre-remind, Panginoon. Wala kang ibang babalikan, Lord, kundi ang iyong mga dakilang salita. Magpakalalim kami, Panginoon, Father God, sa iyong mga dakilang salita. At Lord, yung lahat ng klase ng pagkaalipin, Panginoon, sa aming buhay ng kaaway, sigurado po, Diyos, ito po ay mamamatay sa amin, Panginoon. At hindi na po ito, Diyos, babalik pang muli. Kaya naman, Lord, hallelujah sa mga oras na ito. Panginoong Jesus, patatagin niyo po kami. Yung aming pong pananampalataya. Lord, yung pananampalataya ay nagsisimula, Panginoon, hallelujah sa inyo, sa pakikinig, pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Kaya nagkakaroon kami ng pananampalataya, Panginoon. Kaya naman po, Diyos, ibalik niyo po kami, hallelujah, sa iyong pong presensya. Ibalik niyo po kami sa iyong mga salita, Panginoon. Hanap-hanapin po namin ang iyong mga salita. Pagbulay-bulayan po namin ito araw at gabi, Panginoon.
Hallelujah. At alam po namin po, Diyos, hallelujah, kami po, Panginoon, ay iyong pong pagtatagumpayin. At nagtagumpay na kami po, Panginoon. Samahan niyo po kami, O Diyos, hallelujah, sa aming pong paglakad sa iyo, sa aming pagsunod sa iyo, Panginoon. Yung mga gapos ng kaaway, Lord, sa aming pong buhay, amin na pong binibitawan. Amin na pong isinusuko ito sa iyo, O Diyos. At kayo po ang maghari sa buhay po namin. Ang aming mga kaisipan, ang aming mga puso, Lord, na may mga sama ng loob, Panginoon. Father God, ito'y aming pinagkakatiwala sa inyo. Panginoong Jesus, pawiin niyo po ito sa pamagitan po ng iyong mga dakilang salita. Kaya naman, O Diyos, kami po'y lumalapit, nananalangin sa iyo, Lord, sa umaga pong ito. Samahan niyo po kami. Gabayan niyo po kami, Panginoong Jesus, at kami din po, Lord, ay magawa po namin yung aming pong responsibility bilang mga tagasunod niyo po, Diyos, bilang servant niyo, Father God. Hallelujah, magawa po namin yung aming pinaka-the best sa paglilingkod sa inyo. At Lord, Father God, may iwasan po namin itong mga gapos ng kaaway na ito, Father God. Dahil kami po, Diyos, ay yun ang pinagtagumpay. Salamat, Lord, sa bawat isa po, Panginoon, na narito, nagbigay ng oras, ng panahon. Hallelujah, hindi po kami naging talunan, kundi kami, O Diyos, ay naging mananagumpay pa, at higit pa sa mananagumpay. Father God, Lord, salamat po. Salamat po, Panginoong Jesus. Sa iyo po ang mataas na papuri. Sa pangalan ni Jesus, tayo po ay magsisabi ng Amen. Amen. Glory to God.